pinaghandaan mo rin to? Ah. Ano yung tumatakbo sa isip mo nung pinaprepare mo to and right before ka rumampa sa main stage? Sobrang kinakabahan ako kasi syempre, hindi ito yung normal na nakikita sa mga drag queens na susuotin. Actually, kahit nga mga designer, walang gustong tumanggap nitong look na to. Kasi, bakit kunwari sino bang designer kunwari si Rahul Laurel, papagawin mo ba si Rahul Laurel ng nuno sa feng shui? So parang, nahirapan ako humanap actually ng designer, pero this is my vision. Ito yung gusto ko ipakita sa mundo. Kaya naghanap ako talaga ng mananahe and a designer as well na si EG. Tinulungan ako na gawing buhay yung idea ko and mas inelaborate ko na, mas ginawa ko na lang siyang drag. So nuno talaga yung original idea kasi mythical creature. Hanggang sa anong klaseng nuno siya, hindi siya pwedeng basic na nuno lang. Dapat nuno siya na kayang magpapunta ng mga swerte. So nuno sa feng shui ang peg ko. And na-connect ko pa to sa season 1 na Snatch Game ko ni Chris Aquino. Diba sinabi ko yun na nuno sa feng shui. So parang self-referential pa siya. Kaya I'm happy na nagtugma-tugma itong idea ko and nabuo ang look na yon and na-appreciate siya ng mga taong nakakita. So super happy. Did you have a hunch na you were gonna get the top spot with the nuno sa Sobra kung hindi ko alam how will we be judged. So, nung nandun ako, nung nakita ko na yung reaction nila, happy na ako na fulfilled na ako. Kumbaga, winner na ako. Kung manalo ko, it's just a bonus. And nung sa Snatch Game, hindi ko din alam kung alin yung pinaka-funny talaga for them. Kasi, di ba, ano naman siya, subjective, di ba? Parang depende sa tao kung saan sila maaaliw. Parang ako, aliw na aliw ako kay Mami Oni. Pero sila, hindi nila na gets masyado kaya napunta sa bottom. So, kaya sabi ko, come what may, kung gusto nyo ako na manalo, edi panalo. Pero ang mahalaga sa sarili ko, I feel like a winner already.